4D manual transmission, yung gamit nila yung Vega Force I na model dyan natin sa Pilipinas. Maganda yung mga results. Nagkaroon lang konting may pagkakamali sa adjustments na kailangan namin ibalik bukas para sa qualifying. Sa R15, we're lucky to have Dan Carlos at the second position sa overall na oras. Best time. R250, which is ridden by Binji Coloma. Yan. Very surprising yung performance ni Binji kasi knowing na si Binji sanay lang sa underbone, pinakamabigat niya na sasakyan, sniper sa Pilipinas, pero dito 250cc na yung make niya talagang mabigat, talagang big bike na kumbaga. Pero si Binji naka-cope up agad, nakapag-adjust agad siya sa bike, and he's doing well. Familiarize pa rin ng mga race track sa racing line, sa bawat turning. Sa pangalawang session, mga pakiramdaman sa motor, tapos adjustment sa mga handling, gulong, sa mga problema pa sa mga ECU, adjustment sa mga ganon. Bali, pinag-aaralan pa, ini-enhance pa namin lahat para manalo, para makuha o sumabay man yung Pilipinas sa mga taga-ibang bansa. Pre-practice 1 and pre-practice 2, kulang talaga kasi first time sobrang hirap yung competition dito, yung mga riders, top riders. Tapos, yung sa bike naman, kailangan, unang-una, a-adjust ako. Mag-a-adjust din yung bike, syempre. So, kada adjust ko, kailangan may improve. Kada adjust din ng bike, dapat may improve. So far so good. May na-improve naman konti-konti, pero kulang pa rin. Hindi pa rin ganun makasabay. So, sana hopefully bukas, bumaba pa. Noong unang practice, memorize ko lang yung racetrack, tas yung sunod-sunod na practice, konting adjustment na naman sa motor, tas sumabay lang ako sa mga ibang countries para makita ko yung malinis na daan, para naman kung sa time trial na makuha natin yung magandang oras. Kung tuloy-tuloy lang yung magandang kondisyon ng motor, hindi malimutan yung mga daan kanina, parang papasok tayo sa time trial kahit sa top 5 or top 10 below. Okay naman siya, kinakabisado namin ngayon yung mga turns, racetrack, yung race bike. Bali, ngayon medyo nakukuha na namin. May isang practice pa naman kami bukas para sa qualifying. Siguro bukas, mas lalong bababa ang oras namin. Temperature ngayon ng panahon, okay siya para sa race bike namin. Gusto ko yung race bike namin ngayon, mas enjoy ako dahil sa top speed. Ito, nag-adjust pa ako sa motor at saka sa liko kasi kinakapa pa yung motor kasi pasasakay ko lang nito for my first time experience na malaking motor yung ginamit. Kaya sa motor naman, okay lang, walang problema sa engine. Sa sprocket lang kami na nag-a-adjust sa ngayon kasi gusto namin makuha yung saktong sa dulo kasi nagli-limiter. Siyempre, masaya 100% kasi ngayon ko lang naranasan, tapos MotoGP rider pa ang mga makakalaban ko at mga idol ko. Kaya happy ako sa kategoring ito na binigay sa akin ng Yamaha.
I'm very satisfied with the performance of Yamaha Motor Philippines team because almost we could get podium. Unfortunately, we couldn't get, but most of the scene, so Philippine rider can be seen on the monitor. Sometimes first position, second position, third position. I feel the potential of Philippine rider. So next year we will get podium. Definitely. Next year we will provide professional training for the riders in the road race circuit. So we will invite some good rider from Japan. So to get the podium next year, we will do our best. It's been quite a while since I could experience your brightness. Now you've got a brighter smile, and I think I'm going. Revs your heart, Yamaha.